Nangyari sa prayer rally ng INC, ang tinig at lakas ng boses ng mga Pilipino na sinasabing ayaw nilang matanggal sa posisyon si VP Sara Duterte, ayaw nilang ma-impeach at dapat pagtuunan ng pansin ang mga mas mahalaga pang mga issue sa lipunan, lalo na ang kahirapan and peace and security. Pero alam mo, yung mga congressman, nung hiningan sila ng panig patungkol po sa INC rally, keso sinabi nila, minority lang yan, di naman yan na majority. At ang majority ay yung tinig na gustong i-impeach si VP Sara Duterte. At anong pinagbabasihan nila? Yung survey. Yung survey na hindi natin alam kung sino nagkomisyon, yung survey na hindi natin alam kung sinong talagang nag-utos at sinong nagbayad, hindi natin alam yan. Pero gayunpaman, binuking ho ni Roberto Tiglao o si Bobby Tiglao, binuking niya po itong survey na ito at ipinaliwanag po nitong dalawang idol ko sa Net25. Idol ko itong dalawang to eh. Kasi pag nagpaliwanag ito, napakaganda rin nga naman eh. Panoorin natin ito ha. Napakalupit ho ng kanilang paliwanag. Kasi doon kay Bobby Tiglao, binabasa ko ho, medyo dumugo ho yung ilong ko. Alam naman po natin na English spokening si Bobby Tiglao pag nagsulat eh. Kaya nadugo yung ilong natin eh. Pero gayunpaman, itong pinaliwanag ng dalawang host dito sa Net25. Kaya mas magandang ito ang ating itapik ha. Ito ang ating reaksyonan, ika nga. At subukan pa nating ipaliwanag pa sa mas masang at mas maiintindihan natin. Kasi alam nyo, kahit po ako, trabaho ko po yan eh. Kasi gusto ko po talagang naiintindihan. Lalong-lalo na may mathematics po ito. Kaya kailangan talagang unawain natin. At pag naunawaan natin, mas mauunawaan natin na tayo pala itinatarantado talaga ng mga opisyal natin sa gobyerno. Okay? O, pakingge. O, pasok, sir. O, yun, o. Na nalathala sa pamamagitan po ni Ginoong Bobby Tiglao na sa isang malapad na pahayagan sa araw na ito. Ang kanyang panimula, alam mo kung bakit nakatawag ng pansin sa akin ito na nakita ko? Ano ba kanyang panimula? Sabi niya, maling-mali ang Social Weather Station o SWS report na inilabas po ng Philippine News Agency kung saan. Sino naglabas? Philippine News Agency. Saan po yun? Under po yun ng Office of the President. Ganun lang kasimple ho yun. Tapos ano pa sinabi dito? Maling-mali. Sablay na sablay, ika nga. As in sablay ho. Nakasaad na 41% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sinadya at malisyoso itong ginawa. Fake news, kumbaga. Nako, malisyoso. Ibig sabihin may dahilan talaga kung bakit inilabas ito. Pag sinabi mo malicious, ibig sabihin meron po itong gustong ipalabas o ipaalam sa tao na medyo mali pero ginawang malicious. Kaya nga fake news so ito. Ito dapat ang pinatatawag sa kamera. Diba? Kung sino man yung gumawa ng survey na to. Kaya lang, dahil tuta ni speaker yung mga nasa kamera, imposible yung ipatawag ko ito. Kapag para sa kanya, ito, hindi totoo. mukhang maling-mali talaga. Mali. Anong batayan niya? Sige nga, anong batayan, sir? Meron po siyang binanggit dito, ang tunay na balita ay niya, Nelson, gamit po ang detalye at datos po ng SWS, mamaya ipakikita din natin, ay hindi nga alam ng 55% ng mga SWS respondents ang tungkol sa impeachment complaint. Ayun! Kita nyo na? Sinabi ko na ito kagahapon eh. Di ba? Sabi ko kagahapon, malamang sa malamang, tricky yung question. Patungkulo dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ako nga, sabi ko nga, baka ang tanong ay, payag ka ba na dumaan sa due process si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment? Baka ganun eh, 'di ba?
O baka sabihin baka ang tanong okay ka ba na magkaroon ng due process si VP Sara Duterte? O siyempre, check nila yun. Sabi nila, siyempre, dapat lang may due process. Ano po ba yung due process na sinasabi? O, ba malamang yung impeachment. Di ba? Kaya lang, hindi ho totoo na may due process na naganap di ba? Yan, tuloy. Yan. O kakaunti lang ang nalalaman tungkol dito. Yan. Nako. Hindi kasi nalathala, Jen. Oho. Kasi tinignan ko yung mismong survey. Ha? Lumilitaw na 47% lamang ang nakakaalam ng impeachment. Okay? At yung 53% na majority Oho. ay nalaman lang na meron palang ganito noong tinatanong na sila sa survey. Ayun! Ayun. Majority ng mga Pinoy ay walang kaalam-alam dito. Walang alam. Ibig sabihin, hindi alam yung impeachment na yan. Tapos nung nagkaroon ng survey, biglang pinaliwanag ko, no? Kung ano yung impeachment. Ndako po. Talagang nananarantado na ho itong nambubudol na naman nga itong gobyerno natin. Batay din sa mga tinanong nila. Batay dito sa SWS survey na pinagbabatayan nung nagsasabing, hindi, minority lang yung ano. Pero ini-height, Nelson, Oo. ang anggulo Na? 41% ng mga Pilipino Ang Ayun. ay sang-ayon o pabor. Ayan, Nakaw. sasabihin pa niya, meron sarili siyang computation dyan. Ha? Habang meron daw pong 19% na sumasang-ayon sa impeachment complaint, nasa 27% naman, 27% ang kumukontra dito o walang posisyon sa usapin o kaya'y wala masyadong alam. Wala masyadong alam tungkol dito para po sila'y magkaroon ng kanilang sariling opinyon. Nako, 19% lang pala ang for impeachment. Nako po, patay tayo dyan. Nabuking kayo ni Bobby Tiglao. Alam mo, eto sa sobrang tindi nitong revelasyon ni Bobby Tiglao, hanapin nyo ngayon sa Twitter si Bobby Tiglao. Naku, mukhang naban ho ata siya. Hinahanap ko rin sa Facebook Hindi ko alam kung naban din ho siya sa Facebook pero parang di ko ata makita. Ako sigurado dun sa X, naban po siya sa Twitter po Nung sila'y tinatanong, ano nga? Alam niyo ho ba, Na? dati sa kanyang pahayag, kay Ginoong Tiglao, Na ano? pinlano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Hindi unang hirit yan, ha? Huling hirit. Huling hirit ng Oo. taon. Bakit? Bakit huling hirit? Ibig sabihin may nauna, may pangalawa, may pangatlo. Huling hirit ng taon. Yan yung kanilang propaganda. Grabe grabe. Teka, kasi ang survey ginawa December 12 to 18 Tama. 12 to 18. Pero inilabas. Meron pala itong meron silang plano. May motibo. Abay! Ano daw sabi? Sabi niya, pinlano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Nakaw! At pinagawa umano sa halagang 5 million pesos May halaga pa. ng kaduda-dudang anti-China outfit na ADR Strat Base para sa pakinabang ng Marcos Romualdez Duo para kumbinsihin ng mga kongresista na aprubahan ito. Nako. Meron akong alam pero hindi ko na lang sasabihin. Kasi, nako, ayoko. Baka i-deny lang nila ito Baka i-deny lang nila Pero according kay Bobby Tiglao, 5 million daw ang binayad sa survey na ito. Nako. Basta ako, meron akong, hindi ko na lang papangalanan. Okay? Hindi ko na lang papangalanan. Okay? Basta ganito. Noong dating tumatakbo si Mocha, meron, nako, ayoko na magsalita. Mabubuking na naman tayo nito. Yari tan, daldal mo manatbay. Meron kaming nilapitan na politiko at humingi kami ng tulong. Hindi tulong financially, tulong advice. Kasi itong politiko na ito, itong family na ito ay matindi ho ito sa Meron ho itong kaalaman pagdating sa mga ganyan. Okay? So, hininga namin ng advice. Hindi ito mga Duterte, Hindi ho ito mga Duterte. At alam mo, nung pinapunta kami doon, naku, ayoko na sabihin. Sa bahay nila,
may pinamit sila sa amin na foreigner. Foreigner na lang. Tapos, ito daw tutulong pagdating sa mga survey. Hindi dadayain yung survey ha. Gagawa ng survey para malaman kung ano yung dapat ikampanya o magiging parang alam mo yun, yung basta kung paano magkakampanya si Mocha, anong pangangailangan ng tao, basta isang survey company. Hindi ko na lang sasabihin kung ano ha. Naalala ko lang kasi biglang meron silang binanggit eh. Tapos, ang tindi ng bayaran, mga 1 million to 2, hindi actually 2 million eh. Wala kaming pera. To sabi namin, hindi, no thanks na lang. No thanks na lang. Naalala ko lang bigla. Ang nagpakilala sa amin, nako, parang ganir eh. Parang ganyan na yung survey na binabayaran para mag-survey, o di ba? Parang ganir eh. Hindi ko lang sasabihin kung anong grupo ito ha. Mabubuking nyo eh. Parang ganito yung sinasabi nga ni nitong dalawang host na ito. Lalong madaling panahon. So, naghahabol sila Oho. na gusto nila bago matapos ang Disyembre, bago matapos ang taon, Nako. express. Ang tinambagitan ito yung impeachment. Oh, Oh, impeachment. yes. Paano Ay, grabe gagawin? talaga Ang plano daw po ay paarangkadahin ito bago ang holiday break. Yeah, express training. Yan, tulad ng nangyari noong 2001 nang bumoto ang Kamara para sa impeachment ni nooy Pangulong Joseph Estrada. Sa loob lamang ng ilang oras ay naipasa agad ito sa Senado para naipasa agad ito sa Senado para po sa paglilitis. Yun pala ang plano, yun ang mission nila. Kaya pala ginawa ng December 12 yung survey hanggang I think 1 week to 2 weeks para paspasin talaga. Ay, nako. Yan daw ang plano bago daw magkaroon ng Christmas vacation. Nako. Kaya nga alam mo, malaking bagay ang ginawa ng INC dito. Malaking bagay po ang ginawa nila. Dahil nung nagpahayag sila na tutol sila sa impeachment at gagawa sila ng rally, umiikot ang tumbong nitong mga nagpaplano na ito. Mantakin mo si Speaker, nagsalita siya sa pagbabalik ng Kamara, hindi man lang binanggit yung impeachment. Ganon. O kung hindi nyo pa napanood yung video ko na yan, panoorin nyo. Pinost ko po yung video na yan kung paano po bumalaktot si Speaker sa INC. O, tuloy. Yun. Nako, magsisilbi dapat ang survey. Survey. Nako. Motive. Oh. Yes, Magiging- magsisilbi dapat ang survey bilang basihan para madaliin Nako. ang pagpapa-impeach kay BP Sara Nako. bago matapos ang taon. Ayaw! Bakit kailangan na bago matapos ang taon, Jen, ay naipasak na nila yan? Aha. Bakit ba kailangan? Sige nga. Ano bang, sabi niya, anong explanation? Pagkatapos nga niyang mailabas ang ulat, agad na nagsalita ang mga kongresistang kabilang po sa Quadcom. Ayan, no? yan. Oh. Na naghain ng reklamo na sina J. Kung Hun ng Zambales Si Hung yan. at Paulo Ortega ng La Union Si Ortega na naman. Lagi na lang yan na sinasalamin ng survey ang galit ng publiko. Nako, sila pala ang parang nagsasabi o nag-speaker parang bagang nagiging taga-sigaw na gusto ng publiko yan eh. Gusto nila yon na ma-impeach si BP Sara Duterte, sila pala ang naging boses. Ang tanong, meron kaya silang kinalaman sa survey na to? Gago! Hindi, tanungin natin sila. Si Ginoong Kongresistang Ortega at saka si Hunghong. Di ba si Hunghong yung ewan ko pangalan ng Hunghong. Basta, ito yung jowa ni di ba? Tama ba? Ayoko magsalita. Baka may magkamali ako kasi marami silang mga may jowa-jowa dyan. Di ko alam, baka magkamali ako. Tungkol sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds at iba pang mga issue. Nako! Yan. Okay. Hindi anya. Ay, wait. Chotomate. Na-meet ko. Sorry naman. Talay.
Kalingan sa SWS report na ito gamit ang sarili nitong datos. Nakaw. Ito na. Ito na. Kinanalyze po ni Ginoong, ang sinishare po namin sa inyo, inuulit ko po hindi po, Intro pa lang yun, mga kababayan. Malupit na kagad. Ito talagang datos ang ipapakita nitong dalawang host ng Net25 sa pamamagitan ng isinulat ni Bobby Tiglao. Naku po, patay tayo dyan. sa amin ito nanggaling, kundi sa artikulo na Ni nilathala Bubi. ngayon ni Ginoong Bubi Tiglao. Tiglao. Naku po, patay tayo dyan. Maging sa online yata, meron din dito. No? Kaya kung sasagutin nyo siya, si Bobby Tiglao ang sagutin ninyo. Yan. Hindi kami. Opo. Tama, korak. Ng SWS. Ayan, yan. Ayan. 2,160 na Pilipino. Respondents. Yes, ang kanilang respondents. Ayan. Sandali. Tungkol sa kanilang mga pananaw sa impeachment. Okay. Yan. Malaking porsyento nito na nasa 53%. Ayan ang sinasabi ko. Pero dapat na majority pala, no? Majority. Ano Oo. yung majority, Jen? O katumbas niyan, 1,145. Na respondents. Opo, ang nagsabi, wala silang alam. Hala. Wala silang alam Nako. tungkol sa mga hakbang Nang? para alisin Nako. si Sara Duterte bilang presidente Ay, kung wala ng bansa. Kung wala kang alam, Jen, paano mo susuporta? Diba? Ay, grabe, Ibig sabihin na 1,000 plus daw ang walang alam. Paano mo sasabing sang-ayon ng majority sa amin? Yan. Majority hindi nga alam yan. Ayan o, pinakikita po natin ang resulta. Yan yung the computation ni Bobby Tiglao. Yan, opo. Ayan. Ayan. Computation yan ito ni Ginong Ni Bobby Bobby, Tiglao. gamit yung data. Yan. Kasi nirecompute niya eh. Yan. Oo. Yan daw po ang pangunahing resulta ng survey sa kabila ng malaking propaganda na ginawa ng grupo sa loob daw po ng ilang buwan noong nakaraang taon at sa kabila ng paglabas ng pagdinig sa telebisyon. Hindi po alam ng karamihan ng mga Pilipino kung tungkol saan ito. Mantakin mo yan? Mantakin mo, hindi pala nila alam yung sinasagutan nila, pambira. Mali daw po ang pinilabas na resulta ng SWS tungkol sa survey o sa SWS survey tungkol sa pananaw ng mga Pilipino sa impeachment. Aba? Ang malaking pagkakamali daw po ng SWS Ay? na mukhang sinadya pa Nako. ay ang pagbabaliwala sa 53% mga kababayan. Nelson, 53% ng mga respondents ang paggamit bilang basihan ng computation ng 47% lamang na nagsabing alam nila ang tungkol sa reklamo laban kay BP Sara. Nako. So ibig sabihin sa kabuuan pala, no 100%, Nelson, 47% na nagsabing alam po namin yan. Alam, oo. Ang tungkol sa impeachment. Pero 53% na nagsabing wala kami wala. alam dyan. Nako. Nako. Hinati po nito ang sample ng mahigit kalahati. Sandali ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit mababa lang ang may gusto na i-impeach si BP Sara Duterte. Tandaan ninyo ilan yung napaka-importante nito mga kababayan kasi tinatarantado tayo 53% ng mga respondents ang paggamit bilang basihan ng computation ng 47% lamang na nagsabing alam nila ang tungkol sa reklamo. 53% hindi alam. Okay. 47% lang ang alam yung tungkol sa impeachment. Tuloy. Laban kay BP Sara. So ibig sabihin sa kabuuan pala, no 100%, Nelson, 47% na nagsabing alam po namin yan. Alam. Okay. Ang tungkol sa impeachment. Pero 53% na nagsabing wala kami alam dyan. Hindi namin alam Nako. yan. Nako. Hinati po nito ang sample ng mahigit kalahati sa antas na kung saan nawalan daw po ng saysay ang survey ng 1,015 na tao. Yung 1,015, yan ang sabi, hindi natin alam yan eh. Hindi Yun na namin nga. alam yan. Na dahil sa lumabas na margin of error. 1,145 pala. 1,145 doon sa 2,000 na sinasabing hindi nila alam yung impeachment. May alam. 1,015 lang ang may alam. Yun, opo. Mula daw po sa 1,015 sa tugon,
iniulat ng SWS na, ito po 41% ang sumuporta sa impeachment. Nakita ninyo? Ipapaliwanag ko 1,045 hindi alam yung impeachment, which is 53%. 47%, which is 1,015 na katao, ang may alam. Alam. Hindi sinabing agree. Alam lang. Mula dun sa 1,015 o mula dun sa 43%, doon nakuha nila yung nagsabing 40% o 41% na gusto nila yung survey. Ay, gusto nila impeachment. Nakikita ninyo? So sa madaling salita, quarter lang yun. Almost a quarter. Kasi nga, hinati na nahati na. Etong 53%, hindi naman nila alam. So doon sa 47%, doon kinuha yung sagot na 41% ang may gusto sa impeachment. Nagigets ninyo? So ibig sabihin, una pa lang nahati na. So doon sa 43% na sinasabi, doon lang kumuha ng sagot na 41% ang nagsasabing gusto nila impeachment. O, bantakin nyo. Ilan percentage lang yun doon sa entire survey? Quarter lang siguro yun. Kasi kalahati lang nitong kalahati Oh, mas less pa nga 'Di ba? Ganon tinarantado yung minanipula yung resulta ng mga nagkakarga ng balitang ito. Lalong-lalo na yung mga congressman nating pulpul. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.